Magandang araw o gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo, Sir Red. Ako po si Ray, hindi tunay na pangalan. Unang pagkakataon na magbabahagi dito ng kwento sa Hilakbot YouTube channel, at ang aking isasalaysay ay base sa totoong karanasan ng aking mga kaklase at naganap sa aming paaralan. Although hindi po ako direktang involved, pero naging bahagi po ako ng ilan sa mga kwento o parte ng kwentong akin pong isasalaysay. It was November 13 taong 2023. Isang maulang hapon, bandang alas 4 sa aming school. Ang aking dalawang kaklaseng sinalay at Enz, hindi tunay na pangalan, ay galing po sa tinatawag na Annex Campus, which is yung kabila lamang po nung main, dahil meron pong event sa building doon at papunta na sa main campus ang mga ito. Umalis daw po sila sa Annex dahil nais nilang magpahinga at hinahanap din nila at the same time ang isa pang kaklase para makasama sa kanilang pag-uwi. Pagdating po nila sa main campus, nakita na nila ang hinahanap na kaklase sa stage o covered court ng paaralan. Subalit bago daw po sila magtagpo, napagpasyahan muna nilang pumasok sa aming classroom para doon nga isagawa ang kanilang pagpapahinga. So habang nagpapahinga ang aking mga kaklase, naisipan nilang gumawa ng kalokohan dahil na-bored din talaga sila. Hindi nga din pumawari kung bakit pumasok sa kanilang isipan na gawin ang bagay na ito. So kumuha po sila ng chalk at nagsulat sa blackboard. Hindi din po nila iniisip nung time na iyon ang posibleng kahahantungan ng kanilang ginawa. Doon ay isinulat nila ang kwento ng isang taong namatay na humihingi magpasa hanggang ngayon ng hustisya, sapagkat hindi pa rin daw nahahanap ang taong gumawa nito sa kanya. Hindi lamang doon sa classroom na iyon isinulat ang bagay na iyon, Sir Red, sapagkat nagtungo din daw pala sila sa ibang mga classrooms at ibang sections mula 2nd floor hanggang sa 4th floor ng paaralan. At nang maabot na nga daw po nila ang huling section sa 4th floor, dito'y nagkaroon sila ng kakaibang pakiramdam. Tila iba ito sa mga nauna nilang tinungo na classroom. Bagamat napansin na nga nila ito, ay hindi na daw nila masyadong pinagtuunan pa ng atensyon at nagpatuloy lang sila sa kalokohang ginagawa. Matapos ang kanilang pagsusulat, bumaba sila agad sa 2nd floor kung nasaan naroroon ang aming classroom. Doon ay napansin nila ang isang pulang payong na nakasabit sa bintana ng aming classroom. Malaki ang kanilang pagtataka dahil kani-kanina sa kanilang pagkakatanda ay wala silang nakita na pulang payong sa loob ng aming silid. Kinuha ni Enz ang payong at ginamit pa niya ito. Subalit bigla-biglang kumidlat kasabay ang pag-ihip ng malakas na hangin at bigla ding umulan. Dahil sa gulat ay nagsibabaan sila. Nagtungo sila sa covered court at doon nga sila nagpunta sa stage. Nakasalubong nila si Iska, hindi rin tunay na pangalan, at sabi may kakaiba din siyang naramdaman. Nang makarating sa covered court, kasama na si Iska at iba pang kaklase, nagdesisyon si Iska na pumunta sa kantin kaya natira na lamang sina Enz at Lai sa stage. Nang bumalik na si Iska sa stage, dito'y may nagpakita sa kanya na kakaibang bagay na siya ring agad niyang ibinahagi kina Lai at Enz. Isang babae daw sa stage ang nakita niyang nakatayo. Punong-puno ng dugo ang bahagi ng mata nito.
Nang marinig ito ni Nalay at Enz, nagtitigan lamang sila at doon ay nakumpirmang mas naging kakaiba ang kanilang naramdaman. Naisipan ni Enz na kumuha ng litrato. Umaasa na may mahagip o makikita nila sa pamamagitan ng paglitrato doon ang kakaibang bagay na sinasabi sa kanila ni Iska. Totoo nga, Sir Red. Nakunan sa cellphone mismo ang anino sa litrato at para nga daw itong nakasilip. Ito ang nagdulot muli ng takot sa kanila. Ibinahagi ni Enz kay Lai ang kwento ng isang babae na namatay sa paaralan ilang taon na ang nakalilipas. Ayon sa kwento, sinaktan at inabuso daw ang babaeng ito. Dahil sa mga natamong pinsala sa katawan, namatay ang naturang babae. Nang marinig ito ni Iska, napag-alaman at napagtanto na tila baga nagtugma ito sa isinulat nila sa blackboard at nag-udyok sa kanila na humingi ng tulong. Ilang sandali pagkatapos, ako naman ay bumalik sa main campus at galing rin ako doon sa annex. Kasama ko ang ibang kaklase na gusto ring magpahinga at ang iba naman ay may bibilhin pa daw sa daan papunta ng aming main campus. Pagdating namin sa main, wala namang kakaibang nangyari. Ang iba kong kaklase ay diretso na rin nagsiuwian sapagkat wala na rin naman silang gagawin talaga doon. So pagbalik namin sa classroom, nakita ko ang ibang kaklase namin na nagtatambay sa loob. Ilang sandali pagkatapos, lumapit ang school guard sa classroom na kung saan kami naroroon. Kanyang pinaalala na kailangan ng isara ang classroom namin dahil malapit na ring maggabi, kaya napilitan kaming lumipat sa covered court at doon na nagtambay. Nang mag-aalas 5 na nga iyon, napagdesisyonan na namin na magsibalikan sa annex dahil nais din naming malaman ang resulta ng naging performance namin sa event. So sumama ako sa kaibigan ko sa kabilang section para meron din akong kasama patungo ng annex. Sa kaganapan na wala ako sa main, marami daw kababalaghan ang nangyari lalo sa gawing stage. Andun nga yung sinasabi na anino na animoy sumisilip pero hindi ko na rin po alam ang sumunod na nangyari. Ngunit nagdulot din ito ng kilabot sa akin. Hindi ko rin pala nasabi na noong naroroon ako sa main campus para magpahinga, Sir Red, believe me or not, talagang wala din po kaming nakitang sulat sa blackboard ng aming classroom. Ito yung sinulat ni Nalay at Enz nung wala pa kami roon. Maging sa iba ring mga sections o classrooms ay wala talagang nakitang nakasulat sa mga blackboard. Kaya dun din nagtaka si Nalay at Enz kung bakit ganun-ganun na lang biglang nawala ang isinulat nila. Hindi naman daw nila ito binura at aminado sila na sila ang nagsulat nung kabalahurahan na yon. Iniisip tuloy ng dalawa, hindi kaya't yung multo na nakita ni Iska sa gawing stage ay siyang may gawa din ng pagbubura ng gawa-gawang kwento ng dalawa? Makalipas ang 2 araw ay bumalik kami sa klase at doon kwento sa akin ni Nalay at Enz pati na rin ng ibang involved ang mga kababalaghan na naganap sa kanila. Nagkaroon tuloy ng konting kaguluhan sa aming classroom. Bahalak sana naming sabihin ito sa aming advisor ngunit hindi na po namin muna ginawa. May mga kaklase rin kasi kaming nakaramdam na para daw may sumusunod sa kanila. Isang kaklase ang nakapag-isip ng paraan para matigil ang kababalaghan. Ang ginawa ay pinapunta si Lai at En sa mga section na kanilang sinulatan ng kabalahurahan na kwento at sila ay humingi ng paumanhin. Ilang araw matapos ang pangyayari, nananatili pa rin ang takot sa isipan ni Nalay at Enz, pati na rin ang ibang nasangkot.
pero nagdudulot pa rin sa akin kahit hindi ako direktang involved ng laksa-laksang hilakbot. Magandang araw pong muli. Pangalawang istorya ko na po ito, and once again ako po si Ray. Itong istoryeng ibabahagi ko ay nangyari lamang po kani-kanina bago ko po i-share sa email. Early dismissal po kasi kami kanina dahil nga nawalan po ng kuryente, kung kaya't no choice, pinauwi kami ng 4 p.m. Since hindi ko makontak ang mga magulang ko, napilitan akong tumambay muna sa school. Doon ay may kasama pa naman ako mga classmates at 8 po kami. 4:15 eksakto nang i-dismiss ang mga STEC students at kasama na roon ang 2 kong barkada. Sinamahan at tumambay na rin sila roon habang hinihintay ang kanilang mga sundo. Kasama rin nila yung iba nilang mga kaklase noon. So habang patagal, ay kumukonti na rin ang bilang ng mga estudyante sa eskwelahan. Ngunit hindi pa naman ako natakot nung time na iyon. Inaya ko na lang ang mga kaklase ko o mga kaibigan ko para maglakad-lakad paikot lamang ng campus, pamatay ng oras. Nagbiruan pa nga kami na baka may makita o may marinig kami na kung anong nakakatakot. Ngunit sa gitna ng pagtatawanan namin, ay bigla kaming may nadinig na malakas na kalabog ng pintuan at nanggaling ito sa isang gusali sa campus at tiyak kaming sa 2nd floor ito. Para bagang sinadya na isara ng pagkalakas-lakas, yun bang parang padabog? Pagkatapos nun ay nagkatinginan kaming lahat na para bang sa pamamagitan ng aming mga mata, meron kaming pinag-uusapan. Wala pang ilang segundo, nagtakbuhan kami papunta sa waiting area malapit sa gate at doon ay talagang takot na takot kami. Pagkatapos nun, umalis na ang 2 kong kaibigan pati na rin yung iba nilang classmates dahil naroroon na ang kanilang mga sundo. So ang mga natira na lamang ay mga kaklase kong 4, ako, yung guard at yung 3 pang estudyante na tiga-ibang section. Nandoon pa rin yung pakiramdam ng takot pero wala akong choice dahil wala pa nga yung sundo ko. Since bored na bored ako at kahit takot ay napagpasyan ko na maglakad-lakad muli sa campus pero doon na sa lugar na hindi na yung maliblib. Pumunta ako doon sa gawin ng puno na may upuan para doon ay makapagpahinga dahil gusto ko rin po talagang mag-TikTok nung oras na yun. Hanggang sa maya-maya ay may narinig na naman akong kalabog na animoy para nang nagagalit. Hindi ko nga lang po matukoy by this time kung saan eksaktong room nang gagaling ang tunog, kung saang palapag at kung saang gusali ng campus. Basta't may umalingaw-ngaw na isang malakas na tila nagdadabog muli na pagsasara ng pinto. Matatakotin ako pero hindi po yung tipong OA. So hinayaan ko na lang at nagpatuloy ako sa pagti-TikTok. Mga ilang saglit pa, papunta na ako sa waiting area sapagkat nagchat na rin ang aking sundo. Subalit bago pa ako makaalis, may narinig po akong isang mahabang sit-sit. Sa oras na iyon ay hindi ko po natiis ang takot na nararamdaman ko, kaya talagang tumakbo ako ng pagkabilis-bilis nang hindi na lumilingon. Kahit na tumatakbo ako, alam niyo yung pakiramdam na merong sumusunod at maaabutan na ako. Hanggang sa makita kong wala na ang iba kong mga kaklase at kasama sa waiting area nung time na narating ko na yun. Sa sobrang saya ko kanunood ng TikTok ay hindi ko rin pala namalayan na 5:30 PM na pala. Kami na lang pala ni Kuyang Guard ang natitira roon.
Ito naman pong karanasan at huling kwento pong aking ibabahagi ay nangyari isang gabi bago po ako matulog. Bandang 11:00 pasado na kasi iyon ng gabi nang gising na gising pa rin ang diwa ko dahil sa kakalaro ng ML. Sa katunayan, habang naglalas game na nga ako, pumipikit-pikit na ang aking mga mata hanggang sa napagpasyahan ko na po na pagkatapos ng game na ito ay matutulog na ako. Baka kasi mahuli pa ako ng aking lola sapagkat magkasama kaming natutulog sa iisang kwarto. So nang makatulog na ako, naaalala ko na ang pwesto ko ng sandaling iyon ay nakatagilid, nakaharap sa dingding at nakatalikod sa pintuan. Pumikit na ako ng mariin nang bigla ay may marinig akong tunog na nanggaling sa likuran ko. Hindi ko po mawari kung anong klase yung tunog na narinig ko pero nakaririndi sa pandinig and at the same time nakakakilabot. Suminulat ko ang aking mga mata at sinubukan ko na sipatin kung ano ang nasa likod ko pero hindi po ako makagalaw. Sinubukan ko rin pong sumigaw pero wala pong tinig na lumalabas sa aking bibig. Sa oras na iyon, alam kong sleep paralysis na ang nangyayari sa akin at kailangan kong magising. Ang tanging ginawa ko na lamang ay ipinikit ang aking mga mata at minulat muli. Nagbabaka sakali na makakaalis ako sa loop ng bangungot na ito. Pero naririnig ko pa rin ang mga tunog at lumalakas pa nga ang mga ito. Para bang nagpapalipat-lipat yung tunog sa gawin ng likuran ko. Basta't papunta ng kanan tapos maya-maya ay madidinig ko sa kaliwa tapos parang nasa gitna na. So pinilit ko pa rin imulat ang mga mata ko hanggang sa tuluyan ko na nga pong nagawa. Narinig ko ang sarili kong hininga. Nang mabalik ako sa normal na estado, pinapawisan at hinihingal ako. Otomatikong napabangon ako sa aking higaan at napalingon-lingon sa kabuuan ng sulok ng kwarto. Doon ay nakita kong mahimbing ang tulog ni Lola hanggang sa napabuntong hininga na lang ako. Ilang saglit, humiga na naman ako ulit. Pinilit kong matulog pero iniba ko na ang pwesto ko. Nakatiyaya na ako, nakaharap sa kisame at tinakluban ko ng kumot ang buo kong katawan. Pinikit ko ulit ang aking mga mata pero ilang segundo pa lamang ang lumipas, minulat ko ulit at laking gulat ko, Sir Red, dahil may nakita po akong nakapatong sa akin. Hindi ko nakita ang itsura niya pero isa po siyang silhouette. Magulo ang buhok niya kahit maikli kaya hindi ko matukoy kung babae nga ba ito o lalaki. At ayun na naman, hindi na naman ako nakagalaw. Sleep paralysis na naman ang nangyayari sa akin. Hanggang sa nakikita ko na papalapit siya sa ulunan ko habang pagapang na tumutungo doon. Pilit niyang inaalis ang kumot na nakabalot sa katawan ko at mabuti na lang ay hindi talaga natanggal ang kumot pero hindi siya tumigil. Pilit pa rin niyang inaalis ang kumot ko. Sinusubukan ko pang sumigaw pero tulad kanina wala na namang lumalabas na tinig sa bibig ko. Pilit kong pinipikit at minumulat ang aking mga mata hanggang sa may nakita kong liwanag na nanggagaling sa labas ng kumot. Napakaputing liwanag nun, Sir Red. Akala ko nga'y si lola ko iyon at baka nagising at binuksan ang fluorescent. Pero hindi. May narinig akong boses, as in malalim ang tono at para po siyang nag-e-echo. Para pong galing sa simbahan yung dating ng boses niya kung pagbabasehan ko yung echo niya. Hindi ko man gaanong naintindihan ang sinabi ng boses na iyon
pero alam kong meron siyang malalimang mensahe. Minulat ko ulit ang aking mga mata at saka ipinikit hanggang sa naramdaman ko bigla na nakakagalaw na ako. Wala na rin yung nilalang na nakapatong sa akin. Nawala din ang liwanag at yung boses na umi-echo kanina. Napahinga ako ng malalim. Ilang beses iyon. Hindi ko pa rin inaalis ang kumot sa mukha ko. Hanggang sa napagdesisyonan ko nga na ilibot muli ang paningin ko sa silid at doon ay napagtanto kong mahimbing pa rin ang tulog ni Lola. Napaiyak ako ng bahagya pero hindi niya ako narinig. Inisip ko na lamang na kung hindi siguro dahil sa malalim na boses na narinig ko, baka hindi na ako magigising sa ikalawang pagkakataon. Inisip ko nga rin na baka si Jesus Christ iyon, kaya nagdasal ako agad ng Our Father at Hail Mary. Paulit-ulit ko itong iniusal. Nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil kahit papaano ay nagising ako. Nanalangin din ako na sana ay huwag na ulit itong mangyayari sa akin. Pagkatapos ng maikling dasal, humiga na akong muli. Mabuti na lamang at sa pagkakataong ito, nakatulog ako ng mahimbing. Mula nang maganap sa akin ito, Sir Red, talagang ipinangako ko at tinutupad ko sa aking sarili na palagian na ako magdarasal bago matulog at sa tuwing pagising ko. Ito lamang po ang aking maibabahagi at maraming salamat sa pagbabasa ng mga kwento kong ito.